Simula ang eksena habang si Soo-hyuk, nalitong-lito at hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan, ay hinarap ang direktor ng may matinding galit. Humihingi siya ng mga sagot, ipinapakita ang kanyang pagkabigo sa posibilidad na napatay na siya ng maraming beses. Ang direktor, na halatang takot, ay nakiusap kay Soo-hyuk na magpakalma at nangakong ipapaliwanag ang lahat. Sa desperasyon na mailigtas ang sarili, inalok ng direktor na tulungan si Soo-hyuk sa kanyang susunod na promosyon. Ngunit si Soo-hyuk, galit na galit at hindi natinag, ay pinatahimik siya at mariing hiningi ang katotohanan agad. Tinanong nito ang direktor kung ano ang ginawa sa kanya. Sinubukan ng direktor na ipaliwanag ito bilang isang hindi pagkakaintindihan, ngunit agad siyang binaril ni Soo-hyuk sa binti, pinutol ang kanyang mga palusot. Sa kabila ng sakit, ipinaliwanag ng direktor na ang kakayahan ni Soo-hyuk na mabuhay muli at mabilis na maghilom ay katulad ng naranasan ng ilang tauhan ni Ana. At habang iniisip ni Soo-hyuk ang nakakagulat na revelasyon, ipinaliwanag ng direktor na isang bagong puwersa sa Japan ang lumakas gamit ang advanced na teknolohiya na nais din nilang makuha. Napagtanto ni Soo-hyuk na ito ang dahilan kung bakit sila nagpadala ng mga ahente. Inamin ng direktor na nabigo at namatay ang mga unang ahente, kaya nila binago ang plano. Kailangan nila ng maaasahang ahente, kaya't sila Soo-hyuk ang napili para sa misyon. Ibinunyag ng direktor na dinala ni Ana ang advanced na teknolohiya sa Korea na magtitiyak na kahit sa mga mapanganib na misyon, hindi na kailangang mag-alala ni Soo-hyuk tungkol sa mga sugat. Pinuri niya si Soo-hyuk bilang isang bayani dahil sa kanyang pagsisikap. Subalit, sa kabila nito, binaril muli ni Soo-hyuk ang direktor. At sa sakit, sumigaw ang direktor, nalilito at tinanong kung bakit siya binaril matapos niyang sabihin ang lahat. Galit na inakusahan ni Soo-hyuk ang direktor na tinawag siyang bayani habang plano siyang gamitin bilang test subject. Sinisisi niya ang kasakiman ng direktor sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan at iginiit na maililigtas sana sila kung nakapangalap pa sila ng mas maraming impormasyon. Tumugon ng direktor na si Soo-hyuk na may mga kakaibang kakayahan ay dapat hindi nahirapan harapin ang Yakuza tulad ng pinangako niya at sinabing ang mga nasawing ahente ay pinarangalan naman ng mga medalya. At sa pagkabigo, tinanong ng direktor kung bakit pa siya ang sinisisi ni Soo-hyuk. Punong-puno ng galit, sinipa ni Soo-hyuk ang direktor at inutusan siyang manahimik. At habang inilalabas ang kanyang kutsilyo, sinabi ni Soo-hyuk na mararamdaman din ng direktor ang sakit na naranasan ng mga ahente. At habang papalapit siya na may nakakatakot na ekspresyon, takot na nakiusap ang direktor na huminto na si Soo-hyuk. At habang naghahanda si Soo-hyuk na umatake, biglang may bumaril sa kanyang kamay at dumating ang grupo ng mga tauhan ng direktor na inuutusan siyang ibaba ang kanyang sandata at sumuko. Galit na sinigawan ng direktor ang mga tauhan dahil sa kanilang pagdating ng huli. At agad naman na pumuwesto ang mga sundalo habang napagtanto ni Soo-hyuk ang panganib at tinangkang maghanap ng taguan. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang tumakas, pinaputukan na siya ng mga sundalo at tinamaan siya ng maraming bala at bumagsak siya sa lupa na duguan. Ang direktor na nakangiti sa kasiyahan ay kinukutya si Soo-hyuk habang ito ay nakahandusay na sugatan. Tinutuyan niya ang dating kumpiyansa na si Soo-hyuk, sinasabing nararapat lang sa kanya ang ganitong kapalaran at dapat siyang igapos habang buhay at pilitin na ibigay ang kanyang dugo ng kusang loob. Sinasarkastiko niyang tinanong kung kaya pa bang magbalik at maghilom ni Soo-hyuk at nagmungkahi na simpleng pabagsakin siya gamit ang puwersa, katulad ng gagawin nila sa Yakuza. At tinapos niya ang kanyang pagsasalita sa mapanuyang papuri sa pagsisikap ni Soo-hyuk. At habang kinukutya ng direktor si Soo-hyuk, biglang lumitaw ang isang misteryosong tao sa itaas niya mula sa isang madilim na bahagi. Tinanong ng tao kung si Soo-hyuk ba ang lalaking nakahandusay. Nabigla ang direktor habang pinapakilala ng tao ang sarili bilang si Ayaka, pinuno ng Squad 7, at inihayag na siya ay kabilang sa Yakuza na kinukutya na kakabanggit lang ng direktor kanina. Agad na sumigaw ang direktor, inutusan ang mga sundalo na patayin din si Ayaka. At habang nagpapaputok ang mga sundalo, biglang nawala si Ayaka at lumitaw sa likuran nila. Nabigla ang isang sundalo dahil lumabas si Ayaka mula sa likuran ng mabilis at nagtataka kung paano ito nangyari at sinimulan na nga ni Ayaka na lipulin ang mga sundalo gamit ang kanyang espada. At walang kahirap-hirap na hinarang ang mga bala habang sabay-sabay siyang pinapaputukan. Nabigla ang isang sundalo at hindi makapaniwala na nagamit ni Ayaka ang isang espada para harangin ang mga bala habang mabilis niyang nilipol ang mga ito isa-isa. Samantala, makikitang tinarget na siya ng isang sniper, pero hinarang ni Ayaka ang bala gamit ang kanyang espada. Laking gulat ng sundalo at tinawag siyang isang halimaw dahil sa kanyang kamangha-manghang kakayahan. Pero bago pa sila makakilos, mabilis na umatake na nga si Ayaka at tinapos sila gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, dahan-dahang lumapit si Ayaka sa direktor at mabilis na hiniwa ang ulo nito sa dalawa. Samantala, sinubukan naman niyang gisingin si Soo-hyuk, kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, at sinabing iniutos ni Lady Ana na siya ay dalhin. Nagising si Soo-hyuk, galit, at sinabihan siyang lumayo, sabay ng pagmumura nito sa kanya.
Kalma namang itinama ni Ayaka ang sarili, mariing sinasabing ang utos ay dalhin si Suhyok kay Ana anuman ang mangyari. Sa eksenang ito, si Ayaka at Suhyok ay nasa isang matinding laban, nagpapalitan ng mga atake gamit ang kanilang espada at kutsilyo. Pinuri ni Ayaka si Suhyok sa kanyang galing, ngunit tahimik na nag-isip si Suhyok kung masyado na ba siyang nawawalan ng dugo. Napagtanto niyang kapag humaba pa ang laban, mas lalong magiging masama ang kanyang sitwasyon. Habang patuloy ang mabangis na mga atake ni Ayaka, sinabi nitong matatapos na ang pagtitiis ni Suhyok. Sa wakas, nasaksak ni Ayaka si Suhyok, ngunit imbes na mag-react sa sakit, tahimik na hinawakan ni Suhyok ang kamay ni Ayaka at sinabi, "Nahuli din kita." At nang akmang aatakihin na ni Suhyok si Ayaka, sabay silang naghiwa sa isa't isa at parehong bumagsak sa lupa. At habang nakahiga, iniisip ni Suhyok na siya ang nanalo, sinasabing, "Ngayon, sigurado akong napugutan ko siya ng ulo. At panalo ako." Ngunit makikitang malubha ang pinsala sa kanyang tiyan at kaliwang kamay, habang si Ayaka ay makikitang pugot ang ulo. At habang unti-unting nawawala ang kanyang malay, iniisip ni Suhyok kung mamamatay na ba siya muli, at biglang nakatayo ng mabilis ang katawan ni Ayaka, kinuha ang kanyang ulo at muling ikinabit ito na agad ding gumaling. Lubos na nabigla si Suhyok sa kahanga-hangang kakayahan ni Ayaka. Sinabi ni Ayaka na magugustuhan ito ni Lady Ana na nagpapahiwatig na matutuwa ito kay Suhyok. Samantala, si Suhyok ay hindi naman makagalaw, nakakaranas ng takot habang pinagmamasdan ang nakamamanghang pangyayari na nagawa ni Ayaka. Itinutok ni Ayaka ang kanyang espada sa dibdib ni Suhyok at pinuri siya, sinasabing, "Magaling ang nagawa mo. Paggising mo, nasa harap ka na ni Lady Ana." Pagkatapos, tuluyan niya itong sinaksak. At matapos itulak ang espada sa dibdib ni Suhyok, sinabi ni Ayaka na dapat masunod-sunuran na ito ngayon dahil naputol na ang daloy ng kanyang dugo, ngunit nanatili pa rin itong gising. Sinabi niyang kailangan na nilang bumalik bago maging huli ang lahat. Gayunpaman, laking gulat ni Ayaka nang biglang gumalaw si Suhyok, na salungat sa inaasahan niya. Agad sinubukan ni Suhyok na atakihin si Ayaka, ngunit sinabi nitong walang silbi ang paglaban nito. At agad na iniwasan ni Ayaka ang pag-atake, at tuluyang pinutol ang natitirang kamay ni Suhyok. At habang binabalaan ni Ayaka na mawawala ang lahat ng kanyang mga paa at kamay, nagawa ni Suhyok na tamaan si Ayaka sa mukha. Gayunpaman, naiwasan ito ni Ayaka upang mabawasan ang pinsala, at ang maskara lamang niya ang nasira. Hindi pa rin sumusuko si Suhyok at mabilis na muling binuo ang kanyang kamay upang muling atakihin si Ayaka. Napagtanto ni Ayaka na may kakayahang mabilis mag-regenerate si Suhyok habang iniwasan niya ang atake nito. Mabilis na umatake muli si Suhyok at kinagat ang braso ni Ayaka. At kahit na patuloy na sinusubukang hiwain si Suhyok ni Ayaka, patuloy pa rin itong nakakagat, na parang hinihigop nito ang enerhiya ni Ayaka. At habang nararamdaman na nga ang sakit at epekto ng kagat, iniisip ni Ayaka na sa ganitong bilis, mawawala ang lahat sa kanya. Mabilis na nagdesisyon si Ayaka na putulin ang kanyang sariling braso upang makawala sa pagkakakagat ni Suhyok at tumalon palayo sa kanya. Pagkatapos niyang makalayo, agad ding binitawan ni Suhyok ang naputol na braso ni Ayaka mula sa kanyang bibig. At habang pinagmamasdan ni Ayaka si Suhyok na tila nawawala sa kontrol, napatanong na lang ito ng kung ano ba talaga ang nangyayari kay Suhyok. Subalit bigla, isang bala ang tumama sa ulo ni Suhyok, at agad naman nagawa ni Ayaka na harangin ang mga sumunod na bala gamit ang kanyang espada. Ngunit isang bala ang tumagos sa kanyang balikat, at may kakaibang nangyayari dito, tinititigan ni Ayaka ang balang nakabaon sa kanyang balikat, at naguguluhan. At biglang lumitaw ang isang bagong grupo ng mga kalaban, at ang isa sa kanila ay naglalakad ng may kumpiyansa sa gitna, nakangiti, at sinasabing, "Ama sa langit, ipapadala namin ang dalawang ito pataas," na tumutukoy kay Ayaka at Suhyok bilang kanilang susunod na mga target. Si Ayaka ay nagulat nang dumating ang bagong kalaban. Inutusan ng leader ng kalaban ang kanyang mga tauhan na barilin sa mga binti sina Ayaka at Suhyok na naging sanhi ng pagkakaparalisa nila. Pagkatapos, iniutos niyang sunugin si Suhyok na ginawa ng kanyang tauhan sa pamamagitan ng pagkuryente sa kanya. At habang nagulat si Ayaka sa nangyari, ang pagsikat ng araw ay agad na nagdulot ng sugat sa kanyang mukha dahil sa sikat nito. Kinutya ng leader ng kalaban si Ayaka, tinatanong kung nasasaktan ba siya, at tinutuyuan siya na ang apoy ng impyerno ay magiging mas mainit pa. Galit na tinawag ni Ayaka ang mga kalaban na mga pangkaraniwang tao at agad na umatake. Ngunit madali itong hinarang ng kalaban gamit lamang ang kanyang paa at ibinagsak ito sa lupa. Tinignan siya ng leader ng kalaban at tinawag siyang walang kwenta habang nakatingin pababa sa kanya. Binalaan ng leader ng kalaban si Ayaka, sinasabing mamamatay siya sa kanyang mga kamay at kasunod na ang kanyang kaibigan, tinutukoy si Suhyok. Subalit, bigla niyang napansin, nakatayo pa rin si Suhyok kahit na sobra ang kuryente ang dumadaloy dito. Nabigla, tinanong ng leader kung paano nananatiling hindi apektado si Suhyok, lalo na sa ilalim ng sikat ng araw.
Subalit, habang nakatutok ang atensyon ng leader ng kalaban kay Suhyok, nakita ni Ayaka ang pagkakataon na tumakas at mabilis na tumakbo. Napansin siya ng leader ng kalaban at nagtaka kung paano pa nakakatayo si Ayaka. Kahit nasa ilalim ng araw, iniisip na baka nagamit na nito ang natitirang lakas. At nang handa na sanang habulin ng leader si Ayaka, naabala siya ng kanyang mga tauhan na galit na sumisigaw kung bakit hindi pa namamatay si Suhyok. At ipinagpatuloy ng ani Suhyok ang pag-atake sa mga kalaban, at nang malapit na niyang tamaan ang mukha ng isa sa kanila, biglang inatake ng leader ng kalaban si Suhyok at agad na naputol ang kamay ni Suhyok. At agad inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na umatras, napansin niyang mas delikado si Suhyok. At nang muli siyang umatake, nagulat siya nang makita niyang hinarang ni Suhyok ang kanyang atake, at muling nabuo ang naputol na kamay kanina. At mabilis na inatake ni Suhyok ang leader ng kalaban, ngunit madali itong naiwasan ng kalaban habang nakangiti, nagpapasalamat na hindi niya tinapos si Suhyok kanina. Gumanti ang leader ng kalaban at tumama ng direkta kay Suhyok na nagpalipad sa kanya sa pader. At habang papalapit siya kay Suhyok, tinanong niya kung saan ito nagtatago sa lahat ng panahong ito at bakit hindi nila siya nakita hanggang ngayon. At biglang nagulat ang leader ng kalaban nang makita niyang umiinom ng dugo mula sa bangkay si Suhyok habang nasa gitna ng labanan. At pagkatapos nito, sumigaw si Suhyok na parang mabangis na hayop, handang umatake, habang naghahanda naman ang leader ng kalaban na tapusin ang laban at ipagtanggol ang sarili. Ngunit biglang bumagsak si Suhyok sa lupa na walang malay, na ikinagulat ng leader sa nangyayari. At pagkalipas ng ilang sandali, may tumawag kay Suhyok at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, nagulat nang makilala ang boses bilang sa kanyang commander. Tinanong ng commander kung may malay pa si Suhyok. Litong-lito, tinanong ni Suhyok ang leader ng kalaban kung sino sila at laking gulat niya nang makita niyang nakagapos siya ng mga kadena. At sinabi ng leader ng kalaban kay Suhyok na matapos suriin ang kanyang mga ginawa, na pagdesisyonan nilang patayin siya dahil isa siyang vampira. At labis itong ikinagulat ni Suhyok, parehong sa nangyayari at sa sinabi ng leader ng kalaban. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.